Ellie, malapit ng kolehiyo natin. Ano na? Mag-enroll ka ba? Tanong ng baklang kaibigan ng dalaga na si George. Bumuntong hininga muna si Ellie bago nagsalita ulit at nilantakan niya muna ang isang balot habang naglalakad silang dalawa. Ewan ko nga, George. Baka hindi na muna ako magtuloy sa kolehiyo. Sagot niya rito. Alam mo naman, George, mahirap lang kami at isang katulong ang nanay ko. Hindi sapat ang kinikita niya para sa pangkolehiyo ko. Malungkot at problemado niyang dugtong. Ellie, paano yan? Matitigil ka niyan sa pag-aaral. Subukan mo kayang mag-part-time job. O tayo, para may pang-enrollment ka at para may kasama rin ako, no? Ikaw lang kaya ang kaibigan ko tapos ganyan ka pa. Sabi nito sa dalaga na may pagtatampo sa mga tinig. Ngumisi si Ellie sa kaibigan sabay kagat ng sisiw ng balot. Habang sa kabilang banda naman ay abala sa pagwawalis si Lori sa sala ng mansyon ng mga Salvador. Siya ang ina ni Ellie. Lori! Tawag ni Beth sa kanyang kasambahay. Yes po, ma'am. Sagot naman ni Lori at lumapit sa kanyang amo niyang si Beth. Lori, si Ellie, kamusta? Tanong ni Beth. Hindi na siya napapasyal dito Matagal na. Kamusta ang pag-aaral niya? Dugtong pa nito. Si Ellie po, ma'am. Maayos po si Ellie pero... Sambit ni Lori na may lungkot sa mukha na agad namang nahalata ni Beth. O bakit, Lori? May problema ba? Ani ni Beth. Wala naman po, ma'am. Pagsisinungaling pa niya sa amo. Lori, kilala kita. Tungkol ba ito sa pera? Wika pa ng Donya na agad na ikinahihiya ni Lori sa amo. Huminga ng malalim si Beth at hinawakan ng balikat ng babae. Lori, para na kitang pamilya. Sa loob ng 10 taon mong pagsisilbi sa amin ay hindi ka na naiiba. At mahal ko na rin si Ellie bilang anak ko at inaanak ko rin siya. Ayaw kong tumigil siya sa pag-aaral dahil lang sa pera. Alam kong tatanggihan mo ang tulong ko kaya ganito na lang. Ang anak kong si Luke ang papalit bilang presidente sa kumpanya ng asawa kong si Greg. I need a person that I can trust para samahan ang anak ko sa kahit saang bansa siya may meeting. So I decided to choose Ellie to be my son's personal friend. A friend na mag-a-assist sa anak ko at tutulong sa kanya pang araw-araw. They are friends naman simula pa noon kaya wala akong nakikitang magiging problema sa kanilang dalawa. I offer a job para kay Ellie, so please inform her about this dahil sa Macalodin ay aalis na si Luke papuntang Canada for a business meeting and I need someone para sa anak ko doon sa Canada. In exchange of that, ako na ang magpapaaral sa kanya sa kolehiyo. Sagot ko na rin ang ticket niya papunta rito sa Thailand gaya ng dati. Sabi ni Beth kay Lori na ikinalapad naman ang ngiti nito para sa amo. Sabay hawak niya sa kamay nito at abot langit ang kaniyang pasasalamat. Nako, salamat ma'am, sobrang salamat po. Napakalaking tulong po ito sa amin at sa anak ko. Wika ni Lori na punong-puno ng kasiyahan. Ngumiti si Beth sa kaniyang katiwala. Walang anuman, anito. Hindi talaga ako nagtataka, Ma'am Beth, kung saan nagmana ng kabaitan si Mamara. Sambit ni Lori. Ay ma'am, kamusta si Mamara? Kailan siya bibisita rito sa Thailand? Hindi ko alam, Lori Alam mo naman may asawa na ang anak ko at abala na siya sa pagiging buhay may asawa niya. Anito. O siya, Lori. Alis muna ako at ikaw nang bahala dito sa mansyon. Pagtapos ka na sa trabaho mo ay tawagan mo agad si Ellie para mabuko agad siya ng ticket niya, ha? Ani pa ni Beth kay Lori bago ito umalis. Nang matapos ni Lori ang kanyang gawain sa mansyon, ay agad niyang tinawagan ang kanyang anak na nasa Pinas. Nagring ang messenger ni Ellie at sa pagtingin nito ng kanyang phone ay agad niya itong sinagot. O Nay, kamusta ka na? Bungad tanong niya sa kanyang ina. Hello Ellie, anak. May magandang balita ako sa'yo. Tura ni Lori sa anak. Ellie, anak, sabi ni Donya Beth, kukunin ka raw niya bilang personal maid ni Sir Luke. Ang kailangan mo lang gawin ay ang asikasuhin nito at samahan sa kung saan daw ito may business meetings. Ang kapalit ay libreng pag-aaral mo ng kolehiyo sa susunod na taon hanggang sa makatapos ka. Galak na pagbabalita ni Lori sa kanyang anak. Talaga po, Nay?
Masayang tugon ng dalaga at kulang na lang ay tumalo na ang puso niya dahil sa labis na tuwa. Agad na pumayag ang dalaga sa alok ni Beth na trabaho para sa kanya at para siyang baliw na hindi makatulog sa sobrang kilig habang iniisip at ginuguhit pa niya sa ere ang imahe ni Luke, ang mukha ng lalaking matagal na niyang pinapantasya. Luke! 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 Gigil niyang sambit habang kulang na lang ay sakalin na niya ang una na hawak-hawak niya. Luke! Luke! Dugtong niya, sabay tili at dumapa pa siya sa kama upang isubsob ang kaniyang muka sa unan. Hindi kasi niya talaga maiwasan ang kiligin habang iniisip niya ang binatang nagmamay-ari ng kaniyang puso sa loob ng maraming taon. Sa sobrang kilig niya ay hindi na siya nakatulog hanggang sa tumilaok na ang manok. Habang pinipikit niya kasi ang kaniyang mga mata, ay dinadalaw siya ng imahe ni Luke, ang lalaking mahal na mahal niya at pinapantasya, ang lalaking pang sweet dreams niya. Lumipas pa ang mga oras ay kasalukuyan ng nasa airport na si Ellie biyaheng Thailand. Para siyang isang adik na sabog dahil sa kawalan ng tulog. Mugto ang mata dahil sa puyat pero ang lakas pa rin ng kanyang kaluluwa dahil basta-basta na lamang siyang ngumingiti ng mag-isa. Baliw yata yan sis. Bulong ng isang babae sa katabi nito nang makitang lutang ang isip ni Ellie habang nakatitig sa ere at nakangiti pa ito. Kahit lutang ang isip ni Ellie ay nakarating naman siya sa Thailand at hindi na niya kailangan ng sundo para magtungo sa mansyon ng mga Salvador dahil tanda pa naman niya kung saan yon. Dahil madalas naman siyang magpunta sa mansyon ng mga Salvador noong bata pa lamang siya. Kasalukuyang nakatayo ang dalaga sa harap ng mansyon at sobrang titig na titig ang guard sa CCTV dahil sa babaeng nakatayo sa labas at pilit niya itong kinikilala. Pamilyar ah, sabi pa ng guard at agad nitong binuksan ang gate. Kamusta kuya? Ngiting bati ni Ellie sa guard. Ellie? Nagagalak nitong sambit habang may ngiti sa mga labi. Tumangot-tango naman ng dalaga sa guard. Opo, ako nga po. Aniya, taas baba naman siyang sinuyod ng lalaki. Ang ganda mo na lalo ah. Manghangturan ng guard sa babae habang sinusuyod ang body improvement ng katawan ng dalaga at nakaawang pa ang bibig nito. Ang ganda-ganda mo. Hindi ko akalain na lalaki ka ng ganyan kaganda. Dugtong nito. Narinig naman ni Beth ang ingay mula sa labas, kaya agad niya itong tinignan. Medyo may kalayuan si Ellie mula sa kinatatayuan ni Beth, subalit agad din siya nitong nakilala. Ellie, you're here! Ngiting wika ng Doña Beth habang papalapit siya sa dalaga. How are you now, Ellie? Tanong pa niya sa dalaga matapos itong lapitan at hinalikan sa kaliwa nitong pisngi. Maayos po ako, madam. Sagot niya. Ikaw po, kamusta ka na po? Wala ka pa rin pong pinagbago. Ang ganda mo pa rin po. Puri niya sa may kaidarang babae. Ngunit bakas pa rin sa imahe nito ang katangi-tanging kagandahan. Thank you, Iha. I'm good and always good. Sagot nito sa kanya. Let's go, pasok na tayo sa loob. Dugtong pa nito at galak namang sumunod si Ellie sa bawat mga yapak ni Doña Beth papasok sa mansyon. Oh Ellie, I'm sorry to ask you this. Tulog pa ang nanay mo dahil napuyat yun kagabi dahil sa akin. So I want to ask you a favor na kung pwede ay pakidala naman ng 5 towel sa kwarto ni Luke dahil paubos na daw ang towel niya sa taas. Katukin mo lang bago ka pumasok. Pakiusap ni Beth sa dalaga na agad namang sinunod nito. Agad na kumuha ng 5 towel si Ellie at napaka-excited niyang inihahakbang ang kaniyang mga paa paakyat sa hagdan patungo sa kwarto ni Luke. Sir Luke! Sir Luke! Tawag niya sa pangalan ng binata habang kinakatok ang pintuan. Subalit nakailang tawag na siya pero wala pa ring sumasagot. Itinulak niya ang pinto ng bahagya at basta na lang siyang pumasok sa loob ng kwarto nito dahil hindi naman ito sumasagot sa bawat pagtawag niya kaya nagpa siya siyang ilapag na lang ang towel sa kama ng lalaki.
Pagkapasok niya sa loob ng silid nito, ay agad niyang nalanghapang humahalimuyak na amoy ng binata na lumulukob sa buong silid. Ang bango! Gigil na wika niya habang ine-enjoy ang sarili sa paglanghap ng magandang amoy na yon. Ano kayang pakiramdam ng isang babae kapag niyayakap niya? Ang swerte naman ng babaeng yun. Aniya. Akmang ilalapag na sana niyang towel sa kama nito nang biglang may bumukas na pintuan mula sa kanyang likuran. Who are you? Dumadagundong na tinig ng lalaki na siya namang ikinagulat ng dalaga. Mabilis siyang napaharap sabay sigaw at nagsiliparan pa ang ibang mga towel na hawak-hawak niya dahil sa nerbiyos. Kasunod nun ay ang paglaki ng kanyang mga mata na parang isang bilog na buwan dahil bumalandra sa kanyang harapan ang hindi niya inaasahan. Luke is all naked at basang-basa pa ang buong katawan nito. He had one towel pero nakasablay ito sa ulo nito. Tila parang naistatwa ang dalaga sa lahat ng kaniyang nakita. Parang nanlalamig ang buo niyang katawan dahil sa kaniyang nakita. Nanginginig niyang isinubsob sa kaniyang muka ang natitirang towel sa kaniyang mga kamay upang itago ang kaniyang mga mata na naging makasalanan ng mga oras na yon. Ang laki! Ang laki-laki! Lahat malaki! Sabi niya sa kaniyang sarili. His abs are fine and more. What are you doing? I need my towel. Maldito nitong sambit na nagpakaba sa puso ng dalaga. Shucks! Kahit pa maldito ang tinig niya ay napakasarap pa rin sa tenga. Aniya sa kaniyang isipan. Talaga namang nakuha pa niyang magpantasya habang nangangatog na ang kaniyang mga tuhod sa labis na hiya at kaba. Ewan ba niya sa kanyang sarili kung bakit siya pa ang mas nahihiya kaysa rito? Ito naman sana ang nakahubad at nakabalandra ang katawan. Baby girl, my towel. Maldito nitong dugtong pero nasa tinig nito ang panghahamon. Tila nais nitong sabihin sa dalaga na don't be shy and look at me. Diyos ko, gabayan niyo po ang marupok kong puso. Usal ng dalaga sa kanyang isipan. Minabuti niyang tumalikod muna habang nakasubsob pa rin ang towel sa kaniyang muka. Tila naninindig ang lahat ng mga balahibo sa kaniyang katawan matapos marinig ang malaharing boses ng lalaki at malagades na hulma na sumasakop sa puso niya ngayon at kahit noon pa man. Nakikita niya bandang tagiliran niya ang isang palad nito na nakabuka at naghihintay na iabot niya ang tuwalya. May towel. Pag-uulit nito. Ito, towel. Utal-utal niyang sagot habang nanginginig din pati ang kaniyang mga labi. Kinuha nito ang towel mula sa kamay ng dalaga at ramdam na ramdam ni Ellie ang kaniyang presensya sa bandang likuran niya na nagdudulot ng kaunting kilig sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bagaman kinakabahan, ay gustong-gusto niyang sitwasyon kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Parang may mga tutubing nagsasayawan sa kaniyang puso. Baby girl? Baby girl niya raw ako? Bigkas niya sa kanyang sarili habang kinikilig. Animoy tila mga musika ang mga katagang yon sa kaniyang tenga. Habang nakatalikod siya ay tansyado niya na nagbibihis ng binata. Hindi niya tuloy maiwasan na iguhit sa ere ang katawan nito. Ang sarap namang hawakan. Aniya sa kanyang sarili habang ini-imagine ang katawan ng lalaki. Habang pinapantasya niya, ang hulma nito ay naaakit siyang tingnan ng mga malapandisal nitong mga abs. Saglit lang naman, just a little bit. Sambit niya sa kanyang sarili at unti-unti niyang nilingon ang kanyang ulo sa gawin ng lalaking nagbibihis. Nakatagilid man ang binata ay hagip na hagip pa rin ang kanyang mga mata ang kakisigan nito. Natatakam niyang bigkas sa kanyang isipan sabay napakagat pa siya ng kanyang labi. He is only wearing his boxer short at wala siyang sinayang na kahit konting balat. Sinuyod niya ng sagad ang bawat pagsulyap niya sa katawan nito na tinatawag niyang biyaya ng langit. Oh, yummy!
Iba talaga kapag ramdam mo ang biyaya ng may kapal. Sabi niya sa kanyang isipan at napakagatlabi na naman siyang nalalaman. Iba talaga tong may loves ko. Dugtong niya. Sa kababae niyang tao, ay siya na yatang perfect description ng isang manyak na babae. She's just 19 years old, pero ganito na siya kamanyak. Pero sa isang lalaki lang naman kaya ayos lang. Habang ninanamnam niya ang nakakasilaw na maladyosang katawan ni Luke, ay humarap ito lalo sa kanya, dahilan upang mas malasapan niya ang kakisigan nito. Mas dumiin rin ang pagkagat niya sa kanyang ibabang labi, na tila ay natatakam siya rito. Lingid sa kanyang kaalaman na nakatingin na pala sa kanyang binata at pahilihim itong ngumingiti. She never had any experience to have sex sa isang lalaki sa buong buhay niya. Pero ganito na siya kung mag-isip sa lalaking pinagbubuni ng kanyang puso noon pa man. At dahil makapal ang mukha niya, ay hindi na niya sinayang ang malaking pagkakataon. Unti-unti pa niyang iniangat ang kanyang mga mata paakyat sa mukha nito. Nang biglang nandilat ang kanyang mga mata at halos lumuwa na ito dahil sa sobrang laki ng pagkamulagat niya. May kalakihan na nga ang mga mata niya ay mas lalo pa itong lumaki dahil sa pag-angat niya ng kanyang mga paningin ay nakangisi na ang lalaki. Tsaka napagtanto niya sa kanyang sarili na alam nitong binubusohan niya ito. Huli, pero di kulong. Biro pa niya sa kanyang sarili habang nakakaramdam ng abot langit na hiya. Gusto kong maglaho, dugtong pa niya. Do you like what you're seeing right now, my new maid? Sambit pa nito sa mabilog nitong boses na parang ginagalugad pati na pinakailalim ng kanyang pagkababae. His tune is now eating her entire soul. Agad siyang tumingala sa kisame upang itanggi pa sana ang kanyang kawalang hiyaang kapusukan. Alanganin at nahihiya niyang sambit at hindi niya alam kung saan siya magnanakaw ng idadahilan pa. Dahil huling-huling na nga siya nito sa akto na nagnanakaw ng tingin rito. Aniya, sabay kamot ng ulo at mapaklang ngumisi. Nahuli na kita, so you can lower your face now. You don't have to be shy. Kung gusto mo ay, tignan mo pa ako. Anito sa dalaga, at binaba naman ni Ellie ang nakatingala niyang mukha. Wait! Dilat matang wika ng binata, sabay hawak sa magkabilang braso ng dalaga at napakurap naman si Ellie ng kanyang mga mata sa pagkabigla dahil sa ginawa nito. Hindi alam kung paano ilugar ni Ellie ang kanyang mga mata, kung saan ba niya dapat itingin ang kanyang mga paningin dahil bumabalandra pa sa kanyang harapan ang masaylang tanawin. Hindi pa kasi nakapagbihis ng pang-itaas ang binata at malinaw na malinaw, klarong-klaro pa sa mineral water niyang nakikita ang pink nipple at strong chest nito. Hoy, tumingin ka nga sa akin. Utos pa nito sa dalaga, sabay hawak niya sa baba nito at pinatingala niya ito sa kanya. At naawat naman si Ellie sa kakatingin sa maumbok nitong pandesal. Biglang nagtama ang kanilang mga mata at pakiramdam ni Ellie para yata siyang hihimatayin sa sobrang lapit ng kanilang mga muka sa isa't isa. She's just 5'4" high at si Luke naman ay 6'3". Talagang yumuko pa ito sa kanya para makita lang nito ang pagmumuka niya. Hihimatayin na yata ako. Ito na ba talagang sinasabi nilang ultimate blessings? Sabi pa sa kanyang sariling isipan. I know you. Parang kilala kita. Sambit ng binata na parang na-surprise pa itong makitang muli ang dalaga. Pinihit niya ang mukha ni Ellie pakaliwa at pakanan. Habang kinikilala niya ito at kulang na lang ay ikutin pa niya ang mukha nito patalikod. Ellie? You are Ellie, right? Dugtong nito at bahagya na siyang lumayo mula sa dalaga at pinag-cross pa niya ang kanyang dalawang kamay. Kinukurot-kurot pa niya ang kanyang sariling baba habang tinititigan niya ang babae. Taas-baba mula ulo hanggang paa. Habang si Ellie naman ay nahihiya na kung paano siya suyuri ng binata. Wow! I didn't know na lalaki kang isang fine woman, Ellie. Parang kailan lang ay may sipon ka pa tiyakin.
Ang tagal mong hindi nakabalik dito sa Thailand ah. How old are you again right now? Tanong niya sa babae. 19. Naiilang niyang sagot. 19 ka na pala. Ang bilis ng panahon. You really grown up as a fine woman, Ellie. A woman is good to be date with. Parang kailan lang ay nilalaro pa kita. But look at you right now. Perfect. But even how much you grown up, you will always be my baby sister. Anito, at bigla namang naglaho ang saya sa imahe ng dalaga. Ang tagal niyang hinintay ang panahon na maging isa siyang ganap na dalaga upang maging karapat-dapat na siya para rito. Subalit walang pinagbago ang tingin nito sa kanya. Isa lang siyang kapatid para sa mga mata nito. Bagay na hindi niya matanggap. Gusto niyang maging higit pa sa paningin nito. Higit pa sa pagiging nakababatang kapatid. She was way too assuming para isipin ang bagay na yon. It's been a long time na dinarasal niya sa may kapal na sana'y pumasok naman siya sa puso ni Luke at sa panlasa kahit daplis lang, kahit konti man lang. She's so in love to the man who is in front of her right now. Simula pa nung bata pa siya. And he is still owning her heart hanggang ngayon. Luke is her first crush, first love, first ever dream boy, and even her dream husband. Ito ang lalaking pinakamamahal niya at pinakapangarap niya sa buong buhay niya. May boyfriend ka na ba, Ellie? Don't tell me that you don't have a boyfriend. That can't be, Ellie. Dugtong pa nito at umiling-iling naman ang dalaga. Oo, wala pa akong boyfriend. Sagot niya. Baka kung daanan ka ng mabait na hangin para ligawan ako, baka magkaroon na nga ako ng boyfriend. Ambisyoso niyang sabi sa sariling isipan kahit na alam niyang napakalabong mangyari yon dahil sa estado ng buhay nilang dalawa. Ang mama niya ay kasambahay sa mansyon na ito, habang siya naman ay alalay. Pero okay lang, libre naman ang mangarap ng gising kahit na sa imahinasyon lamang. Wait, why are you here right now bringing my towel? Don't tell me na ikaw ang sinasabi ni mama na magiging alalay ko? Mala-surprise nitong sambit at ngumiti naman ang dalaga at tumango bilang sagot. Oo, ako nga. Hay! Diyos ko, Luke! Anak! Bulalas ni Doña Beth mula sa likuran nito sa gawing pintuan. Luke! Saway pa niya sa binata. Bakit ka nakahubad? Bakit ka ganyan sa harapan ni Ellie? She's way too young para sa ganyang kalantaran mo. Let's go, Ellie. Bumaba ka na muna. Anito, sabay hila sa dalaga palabas ng kwarto. Luke, anak. Bilisan mo dyan at may pag-uusapan pa tayong dalawa. Magsuot ka ng damit mo, okay? Pahabol na sabi ni Ma'am Beth sa kanyang anak, habang bumababa ito ng hagdan kasama ang dalaga. Nasa sofa na sina Doña Beth ngayon at si Ellie while waiting Luke to come down at nakarinig na sila ng mga yapak ng mga paa na bumababa ng hagdan. He's here na, iha, sabi ng Donya sa dalaga. Humakbang ang binata palapit sa kanila at umupo ito ng nakadekwatro habang isinablay nito ang isang kamay nito sa sofa. Luke is behaving like a bad guy, pero ang totoo ay isa itong mabait at mapagmahal na anak. Mom, alam ko nang sasabihin mo. Ellie will be my new alalay, di ba? Siya ang kinuha mo upang sumama sa akin sa Canada. For the reason na gusto mong may magbantay sa akin doon at hindi na ako baka pang babae, right? May kapilyuhan itong tanong. Good! Matalino. That's what I'm expecting sa taong susunod sa yapak ng ama mo. You are right. Si Ellie ang magiging alalay mo. Siya ang maghahanda ng damit mo, pagkain mo, at lahat ng kailangan mo kapag malayo ka sa amin. Kapag siya ang kasama mo, I'm way too confident that you will stop fucking girls for your one-night stand pleasure. Mahirap na, anak. Baka mabuntis ka pa ng kung sino-sinong babae. Nag-aalala ko para sa kinabukasan mo at ng kumpanya. Anito. Mom, I'm a good boy. Anito sa ina, subalit inirapan lang siya nito. Good boy your ass. Sagot nito sabay inilipat ang tingin sa dalaga. Ellie, you will be my eyes sa bawat kilos ng anak ko. Kapag may kakaiba kang napapansin tungkol sa kanya, especially kung tungkol sa babae ay sabihin mo agad sa akin, maliwanag ba?
Paninigurado ng Donya sa dalaga. Opo, madam. Sagot niya. Ellie, iha, sakit sa ulo talaga ang anak ko. Ewan ko ba nung bata pa yun ay sobrang bait niya. Ayaw ngang pumatay ni Langaw pero he changed a lot. Sobrang babaero na ni Luke. Kaya ikaw ang kinuha ko kasi alam kong hindi ka niya katataluhin. Do you know why I am like this to him? Kasi ang sekretary niya noon ay pinatanggal ko dahil she's fucking with Luke. Hindi ako galit sa babaeng yon. I just wanted to save her from my son. Nai-stress na sambit ng Donya sa dalaga na tila ba'y nagsusumbong ito. He looks at you, Ellie, as his younger sister. Dahil matagal naman na kayong nagkakilala kaya kumpiyansa ako na ligtas ang kinabukasan ng anak ko kapag ikaw ang kasama niya. Dugtong nito. Opo, Donya Beth. Sagot niya. Mom, sinisiraan mo naman ako kay Ellie eh. Reklamo ng binata at tinapunan siya ng isang masamang tingin ng kaniyang ina. Manahimik ka, Luke. Saway nito sa anak at pilyong ngumiti lang ang binata. Ginagap ng Donya ang kamay ng dalaga at muling nagsalita. Tandaan mo ito, Ellie. Si Luke ang pagsisilbihan mo ngunit ako ang amo mo. Siya ang aalagaan mo pero nasa akin ang katapatan mo. Maliwanag ba? Kasi wala talaga akong tiwala sa anak ko lalo na't pagdating sa babae. Wika ng Donya at baka sa mata nito ang konsumisyon sa anak. Maliwanag po, sagot ng dalaga. Hindi tunay na anak ni Donya Beth si Luke, pero mahal na mahal niya ang binata. Itinuring niya itong isang tunay niyang anak na nagmula sa dugo at laman niya. Lahat ng pagmamahal ng isang ina ay ibinigay niya rito. Ellie, Mom Beth or Mama, ganyan ang itawag mo sa akin. You're also my daughter dahil inaanak kita. Hindi ka na nalalayo sa puso ko kaya I prefer na tawagin mo akong Mom or Mama. Anito sa kanya at ngumiti naman ang dalaga at nagpasalamat. Mama, bakit kailangan pa ni Ellie na magsabi sa'yo ng lahat ng mga kinikilos ko? Especially about girls. I'm a good boy, Mama. And I'm not cheating to my fiancé. Fiancé? Bulalas ni Ellie at sabay namang napatingin sa kanya sina Donya Beth at Luke. Nagpalipat-lipat naman ang mga mata ng dalaga sa dalawa at nag-iisip ng dapat niyang sabihin. Huminga siya ng malalim bago nagsalita ulit. I mean, may fiancé ka na pala. Nagulat lang ako. Noon kasi hindi kita nakikitang nanliligaw sa mga babae tapos ngayon ay may fiancé ka na. Palusot niya. Well, I don't need to do an action para manligaw, Ellie. Ngayon kasi ay silang nanliligaw sa akin. Proud pa nitong sagot habang nakaukit ang pilyong mga ngiti sa labi. He smiled like a very good playboy na kayang paikutin at bilugin ng kahit sinong babae. Nako, magtigil ka nga, Luke. Kala mo naman kung gaano ka nakapogi. Saway ng ina. But I am, Mom. Sagot naman ito at isang masamang titig ang ipinukol ng Donya sa binata. Kaya tumahimik na rin ito. Basta, Luke ha? I assigned Ellie to take care of you at sana'y ganun ka din sa kanya. Treat Ellie as your younger sister and be more kind to her. Sabi pa ng Donya na ikinalulungkot ng puso ng dalaga. Naisip niya kasi na ang pamilya Salvador ay iniisip siya ng mga ito bilang isang pamilya. And here she is now, dreaming to bring a Salvador's name one day. Wala naman siyang pakialam sa ganda ng apelyido, kundi doon sa taong nagdadala ng pangalan nito. Sa gitna ng pag-uusap nilang tatlo, ay nakatanggap ang binata ng isang mensahe galing kay Mara Salvador. Luke, I miss you so much. I'm so excited to see you again. Please meet me at the mall. Mara is here? She's back in Thailand? Excited na wika pa ng isipan ng lalaki. Sabay tayo mula sa kinauupuan nito. Mom, I have to go. Nagmamadaling sabi pa ni Luke sa kaniyang ina. Luke, mag-impake na kayo. Saan ka na naman pupunta? Pahabol sigaw pa ng Donya sa kaniyang anak. Mom, I'll be back. Babalik rin ako agad. Masayang sabi ni Luke sa kaniyang ina. At kumaripas na ng takbo pasakay ng kotse. At masaya itong umalis. Luke is so excited to see her sister again, Mara Salvador. Mara is her non-biological sister. Anak kasi ni Donya Beth si Mara,
sa unang asawa nito, habang siya naman ay isang adopted child ni Don Greg Salvador. While growing up, ay umiibig siya sa kaniyang kapatid. That's why he never courted any other girls before, because his heart is belong to Mara Salvador. Kahit na alam niya sa sarili niya na may nagmamay-ari na ng puso nito at walang iba kundi ang asawa nito ngayon na si Dominic Montefalco. Kayang-kaya sana niyang angkinin ang babae dahil sa kagustuhan ng kanilang ama, napakasalan niya ang kaniyang kapatid dahil sa kanilang yaman upang masigurado nila na ang yaman nila ay hindi masasawsawa ng ibang tao. Subalit, inayawan ni Luke ang kagustuhan ng kaniyang ama. Yes, he loved Mara, pero hindi niya nais na makuha ito sa ganoong paraan. He don't want her sister to live an happy life. Mas pipiliin na lang niyang maging kapatid niya ito habang buhay kaysa kamuhian siya nito. He also don't want to lose his sisterhood with Mara. Nawasak man ang puso niya nang magpakasal ito kay Dominic, ay inisip na lang niya na magiging masaya ito kasama ang lalaking tunay nitong minamahal. Ang makita itong muli ay isang malaking hakbang upang pakawalan na niya ng tuluyan ang kanyang nararamdaman para rito. May fiancé na nga rin siya ngayon, subalit dahil lang din naman yon sa negosyo upang mas palakasin ang kanilang kumpanya. Kahit ganun pa man ay he wants to get serious about the girl and respect his dad's decision. He is getting older too, and he needs a woman to be with him that he can call wife. Nakatulala ngayon si Ellie habang nakatitig sa isang pink roses na nakasilid sa isang pot at sobrang lalim ng kaniyang iniisip. Ellie, anak, agaw atensyon ng ina niya. Nay, ikaw po pala. Ano po yun? Sabi niya at tinabihan siya nito. Ang layo ng iniisip mo, anak ah. Si Sir Luke ba? Sambit nito na tila'y alam niya kung ano ang laman ng isipan ng kaniyang anak. Nay, sino po ang fiancé niya? Hindi niya mapigilang itanong kung sino ba ang babaeng nakatakdang pakasalan ng lalaking kay tagal na niyang minamahal. Si Bianca, anak. Isa siyang maganda at edukadang babae. Nanggaling siya sa isang mayamang pamilya at halos kapantay nila ang yaman ng mga Salvador. Ang pagkakaalam ko ay isang babaeng mabilis magustuhan si Bianca. Ayon na rin kay Sir Luke. Mayroon na silang pagkakaunawaan at isa pa, 27 na si Sir Luke at nais na rin niyang mag-asawa, habang si Bianca naman ay 25 years old at masyado silang bagay para sa isa't isa. Kaya ikaw anak, itigil mo na yung pagpapantasya mo kay Sir Luke. Masyadong malabo na magkagusto siya sa'yo lalong-lalo na isang nakababatang kapatid lang ang tingin niya sa'yo. 19 years old ka lang at nakikita ka niya bilang isang nakababatang kapatid. Pero Nay, mahal ko po talaga siya at hindi ko alam kung paano ko gagawin na huwag siyang mahalin. Mahina't nalulungkot niyang sabi sa ina. Alam ko anak, alam kong matagal mo na siyang mahal. Pigilan mo ang puso mo. Alam kong mahirap gawin pero wala kang dahilan upang mahalin pa siya kasi hindi siya magiging sayo anak. Kaya ako ito sinasabi sayo ng mas maaga dahil ayaw kong lumalim pa yung pagmamahal mo para sa kanya at masaktan ka pa sa bandang huli. Nandito lang tayo sa loob ng pamamahay nila upang maglingkod at wala ng iba. Sabi nito sa kaniyang anak na ikinalulungkot ng puso ni Ellie. Oo, mahal niya si Luke, pero naiintindihan niya rin lahat ng mga sinabi ng kanyang ina. Ipinanganak siya sa mundo upang paglingkuran ng mahal niya habang minamahal ito ng iba. Masakit man pero ganito na talaga ang antas nila sa buhay. Pero hindi pa rin siya titigil sa pagmamahal niya sa binata kahit patago o palihiman. Kinabukasan ay handa na ang lahat para sa pag-alis nila Luke at Ellie papuntang Canada. Kasalukuyang nakatayo sina Madam Beth at ang ina ni Ellie na si Lori sa pintuan habang kaharap ng mga ito ang binata. Mag-ingat ka palagi anak ha? Sambit ni Beth at hinalikan siya nito sa pisngi. I will ma'am, pero nasaan na ba si Ellie? Tanong nito habang humahaba ang leg nito kakatanaw sa dalaga kung nasaan na ba ito. Ellie, tara na! Nandito na!
Sigaw nito habang bit-bit ang isang maleta. Ano yan? Tanong ni Luke. Siyempre, mga gamit mo. Turan niya rito. Napangiti si Luke at ginulo ang buhok ng dalaga. Pagpasensyahan mo ko Makakalimutin ako sa mga gamit ko kaya ikaw nang bahala. Anito, sabay piningot ang matangos na ilong ni Ellie. Aray ko naman! Masakit yun Reklamo nito. Napansin ng Don Greg ang pagiging pilyo at ang pagiging marahan ng anak sa dalaga, kaya tinawag niya muna ito. Luke, pumasok ka muna. May sasabihin ako. Aniya sa anak at bumalik sa loob ng bahay ang binata. Inakbayan siya ng ama nang makalapit siya rito. Anak, kakaibang pakikitungo mo kay Ellie. Remember na inaanak namin yan ng mama mo at halos kapatid mo na yan. Baka pati si Ellie hindi mo palampasin. Susuntukin talaga kita kapag nangyari yon. You already have Bianca in your life kaya magtigil ka. Saway nito sa anak at humalakhak lang ang binata. Dad, ganyan na ba ako karaming lalaki sa paningin mo? That's Ellie. At mahal ko siya bilang kapatid ko. She's too young too para magustuhan ko. Dad naman, nag-iisip ka ng mabigat sa akin. Anito sa ama. Okay. Go now. Tanging tura nito at nagpaalam ang dalawa sa kanilang mga magulang. Sumakay na sila sa kotse at hinatid sila ng private driver nila sa airport papuntang Canada. After a long travel ay narating nga nila ang Canada. Kapwa sila pagod sa mahabang oras ng biyahe. Nag-book sila ng hotel at tig-isang kwarto sila ng dalaga. Akmang matutulog na ang dalaga nang biglang naisip niya ang binata. Kaya pinuntahan niya muna ito sa kwarto nito at kinatok ang pintuan. Agad naman itong binuksan ng binata. You arrived too quick, ba? Aniya at hindi na niya naituloy ang nais niyang sabihin dahil akala niya ito na ang hinihintay niya. Ellie, ikaw pala. May kailangan ka? Wala. Itatanong ko lang sana kung may kailangan ka dahil matutulog na sana ako. Aniya rito. Ngumiti ang binata at muling piningot ang ilong nito. Silly. Hindi mo kailangan na ilocate ang lahat ng kailangan ko dahil assistant kita. Mahal kita as my younger sister. Kaya hindi mo kailangan na magmukhang kasambahay ko. Anito sa dalaga. Habang si Ellie naman ay nakaramdam ng pagdurugo ng kanyang puso sa bawat binibigkas nito, na mahal siya nito bilang nakababatang kapatid. Mahal niya si Luke ng higit pa doon at ayaw na niyang mangarap pa ng higit pa dahil alam niyang malabo ring mangyari yon, pero anong magagawa niya? Kahit anong pigil at iwas niya ay nasasaktan ang puso niya. Ellie, are you crying? Kunot noong sambit ng binata matapos mapansin ang pamumula ng mga mata nito. Umiling ang dalaga. Wala. Masaya lang ako na hindi nagbabago ang pagturing mo sa akin. Pagsisinungaling niya rito. Ikaw talaga. Sige na, bumalik ka na sa kwarto mo. Anito sa kanya nang isang boses ang nagsalita sa distansyang pagitan mula sa kanila. Baby! Halos sigaw na sambit ng isang babae at patakbo itong lumapit sa binata. Sabay kawit nito ng mga kamay sa leeg ni Luke. I miss you so much, baby. Malambing na sambit nito at hinalikan sa labi ang binata. Napayuko naman si Ellie dahil nagseselo siya sa babae. Alam niyang walang sila. Hindi siya nito girlfriend o ano paman. Pero siguro naman ay may karapatan siyang magselos dahil nagmamahal ang puso niya. I miss you too, baby. Tura ni Luke at hinagkan sa noo ang babae. Ibinaling ni Bianca ang kanyang atensyon sa dalaga. Who is she? Taas kilay nitong tanong. Baby, she's Ellie, my new assistant and my younger sister. Anito. Sister? She's not your sister. Si Mara ang sister mo. And how she became your sister? Matari nitong sambit at tinitigan ng masama ang lalaki. What? Natatawang wika ng lalaki. Bakit ganyan ka kung makatingin sa akin? Wala naman akong ginagawang krimen sa'yo. Dugtong nito. Pinagtataksilan mo ba ako? Mapang-udyok nitong tanong at tumawa muli ang lalaki. Baby, she's my younger sister
dahil inaanak siya ng mama ko. Remember, Tita Lori? Yes. And ano naman ngayon? Anak siya ni Tita Lori at inaanak siya ni Mama at Papa. Paliwanag nito sa nobya at nawala ang masamang tingin nito sa nobyo. Muli nitong binalingan ng tingin ng dalaga. Ellie, right? Tumangot-tango si Ellie bilang sagot. I'm sorry for my behavior, Ellie. Alam mo na, mahal ko si Luke kaya ayaw ko siyang mawala sa akin. You know, maraming asungot sa tabi-tabi. Anito sa dalaga at ngumiti si Ellie. Okay lang po, naiintindihan ko. Luke, matutulog na ako since sabi mo'y wala ka ng kailangan. Paalam niya sa binata at agad na bumalik sa kaniyang silid. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto ay wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak mag-isa. Ayaw man niyang masaktan ngunit nasasaktan pa rin siya. Masakit pa rin ang lahat para sa kanya. Kay hirap palang magmahal ng isang taong hindi mo pwedeng mahalin. Kay hirap palang huwag mahalin ang taong mahal na mahal mo. Habang sa kabilang banda naman ay kasalukuyang naghahalikan sina Bianca at Luke. Hanggang sa kapwa, hubad na ang katawan ng mga ito. Hindi na virgin si Bianca. Ngunit hindi iyon naging sagabal para kay Luke na tanggapin ito sa buhay niya. Mabait si Bianca at sweet, kaya madali lang itong mahalin. Matapos mag-isang katawan ng dalawa, ay magkasabay silang natulog. Habang natutulog sila ay may tumawag sa phone ni Bianca. Nagising ang dalaga dahil sa ingay ng kanyang phone. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kama at dahan-dahang inihakbang ang kanyang mga paa papasok ng CR. Lingid sa kanyang kaalaman, nagising si Luke at palihim itong nakikinig sa kaniya sa labas ng CR. Babe, hindi ako pwede ngayon. Busy ako today kaya bukas na lang tayo magkita, okay? I love you. Wika ni Bianca at rinig na rinig yon ng binata. Sabay bukas ng dalaga ng pintuan ng CR. Luke? Gulantang at dilat matang bigkas ng dalaga. Nang makita niyang nakakross ang dalawang kamay ng binata at titig na titig ito sa kanya. Babe, may babe ka pala. Anito sa dismayadong tinig. Nirolyo ng dalaga ang kanyang dalawang mata bago nagsalita. Luke, magpapaliwanag ako. Aniya. At anong ipapaliwanag mo? Let me hear it. Sagot ng binata. Luke, may ibang mga lalaki ako and I flirt with them hanggang ngayon. Kahit malapit na akong ikasal sa'yo. Hindi ko lang kasi maiwan ang pakikipag-flirt ko kasi yun ang hilig ko. I like boys, Luke. Pero kung may mahal man ako ngayon ay walang iba kundi ikaw yon. Aniya sa binata. Mahal? Naiintindihan mo ba ang salitang pagmamahal? Yung ginagawa mo, yan na bang pagmamahal mo? Kung ganyan ka magmalay ayaw ko ng pagmamahal mo. Pariin niyang bigkas sa babae. Luke, I love you. You are my number one kaya wala kang dapat ipag-alala. Kapag kasal na ako sa'yo, ipangako ko sa'yo na titigil na ako at magiging tapat na ako sa'yo. Aniya sa lalaki and trying to be sweet upang kalmahin ang galit nito para sa kanya. At mangyayakapin niya ito nang pigilan nito ang kaniyang kamay. Luke, stop this drama. Huwag ka nang maghalit, okay? Palambing niya pa ring wika sa lalaki. Alam mo, Bianca, let's call this wedding off at huwag na tayong magpakasal pa. Wala nang kasalang magaganap. Mariing wika ng binata at hinila ang dalaga palabas ng kanyang kwarto. Luke, no! I love you, Luke! Aniya sa binata, trying to stop his decision. Leave! Tanging bigkas ng binata at pasalampak na isinara ang pintuan. Luke! Huwag mo namang itong gawin sa akin! Luke! Luke! Kalampag nito sa pintuan ng binata ngunit hindi na siya nito pinagbuksan. Agad na tumawag si Luke sa kaniyang ama na si Don Greg at agad naman itong sinagot ang phone. Anak, Papa, wala nang kasal. I'm not marrying Bianca no matter what. Aniya sa kaniyang ama at pinatay ang phone. Habang si Luke naman ay inis na tinapon ang kanyang phone sa kama. He can't believe to himself na he is trying to love an unfaithful woman. Mabuti na lang at nalaman niya ito ng maaga. Kinabukasan
ay alagang-alaga ni Ellie ang binata. Maaga pa lang ay nakahanda na ang susuotin nito para sa meeting. Kasalukuyang nasa kwarto siya ng binata habang si Luke naman ay abala sa pag-shower at naghahanda siya ng towel nito dahil naubos na ang nauna nitong towel at kare-request lang niya ng panibagong towel. Maya't maya kasi ito naliligo kaya mabilis na uubos ang towel nito. "May towel na ba, Ellie?" Sigaw ng binata habang nasa loob ito ng shower. "Meron na. Lalabas ka na ba?" aniya rito. "Oo, ipikit mo na lang yung mata mo upang hindi mo na ulit ito makita." Anito sa dalaga. Tinungo ni Ellie ang harap ng shower at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ngunit kanina pa siya nakapikit pero wala pang lukang nagbubukas ng pintuan. Kaya ibinuka niya ang kanyang mga mata kasabay nun na yung pagbukas ng pintuan. Halos sabay ng laki ang mga mata at bibig ng dalaga nang muling bumalandra sa kanyang paningin ang kabuuhan ng lalaki. Muling napasigaw ang dalaga sa kanyang nakita, sabay hagis ng towel sa dibdib ng lalaki at agad na tumalikod. "Bakit bigla ka nalang sumusulpot? Wala ka man lang pasabi, ang hilig mong maghubad." Konsumisyon niyang wika sa lalaki dahil kay hilig nitong maglantad ng katawan sa kanyang harapan. "Nagsabi ako sa'yo. Sabi ko pumikit ka. Hindi ka naman pumipikit. Siguro humahanga ka rin sa akin ano? May gusto ka rin sa akin eh." Biro nito sa dalaga habang pinupunas ang kaniyang buhok gamit ang towel. Namula naman ang buong pisngi ni Ellie dahil sa hiya. Para sa kaniya, ang sinabi ni Luke ay hindi na biro, kundi isa na itong katotohanan sa kanya. Nagtaka ang binata nang hindi sumagot si Ellie sa kanya, habang inihakbang niya ang kanyang paa palapit rito at inilapit ang kanyang muka sa muka nito. Nagulat si Ellie sa ginawa ng binata. Ano bang ginagawa mo?" aniya rito, sabay lunok ng sarili niyang laway. Sa lakas ng aura nitong tumatagos hanggang kaluluwa niya, walang imik ang binata. Masuri niya lang tinititigan sa mga mata ang dalaga. "May gusto ka sa akin ano?" Muling biro niya sa dalaga. Alam niyang nahihiya ito sa kanya, kaya nagigiliw siyang biruin ito dahil mas lalo itong nagiging maganda sa kanyang paningin kapag medyo tumitiklop ito sa kanya. "Paano kung sabihin kong oo? Gusto kita matagal na." Matapang na bigkas ni Ellie sa kanyang nararamdaman para sa lalaki. Biglang natulala si Luke at ito naman ang hindi makapagsalita at namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. "Biro lang," bawi ni Ellie sa kanyang sinabi upang pawiin ang nakakalokong katahimikan sa kanilang dalawa. Napilitang tumawa si Luke. Mabuti at biro lang pala dahil ang biro ni Ellie sa kanya ay may kakaibang hatid sa kanyang puso na hindi niya kayang ipaliwanag. Matapos ng biro ang makatotohanan ng dalawa ay magkasabay nilang nilisan ng silid. Nagtungo si Luke sa kaniyang meeting habang nakaalalay sa kaniyang dalaga. Pagkatapos nila ng meeting sa Canada, ay agad silang lumipad papuntang Europe. Dumiretso sila sa rest house ng binata sa Europe at doon pansamantalang tumuloy. Gabi na sila nang makarating kaya nagpahinga na ang bawat isa sa kanila. Kasalukuyang nasa kwarto na si Ellie, ngunit hindi siya makatulog. Maraming bumabagabag sa kanyang isipan. Tiningnan niya ang kanyang phone. 12:00 na pala. Hi, Luke. Pati ba naman sa pagtulog ko, ikaw pa rin ang nasa isip ko? Ang kulit mo naman. Ano bang gagawin ko? Hindi kita matanggal sa puso't isipan ko, kahit anong gawin ko. Aniya sa kanyang sarili. 12:00 na. Siguro magandang maligo sa pool. Dugtong niya at agad na tinungo ang pool. Sarap namang maligo. Aniya sa kanyang sarili nang makita ang ganda ng tubig sa pool. Nagpalingalinga siya sa paligid at wala namang ibang tao. Iisa lang ang maid ng binata sa rest house nito at stay out pa kaya sigurado siyang wala ng ibang tao ang nasa paligid kung huhubarin niya ang kanyang suot at magtupis lang sa pool. Sigurado naman siya sa kanyang sarili na tulog na rin si Luke dahil pagod na pagod ito. Agad niyang hinubad ang kanyang damit at tumampisaw sa pool. Lingid sa kanyang kaalaman na gising din pala ang binata
at kasalukuyang nakatanaw ito sa kanya mula sa terrace ng kwarto nito. Kahit medyo malayo si Luke mula sa gawing ng dalaga, ay tanaw na tanaw pa rin niya ang ganda ng kurba nito. Ellie is just 19, soon to be 20, pero ang katawan nito ay pangmodelo. Walang duda that Ellie had perfect shape of body. Wala na pala. Buntong hininga na wika ng binata, nang akmang sasalok pa siya ng wine mula sa bote. Ngunit wala na pala itong laman. Binuksan niya ang ref niya sa kanyang kwarto, ngunit wala rin itong lamang alak. Kaya bumaba siya upang tingnan ang ref sa baba. Gusto niyang magpakalasing dahil ang biro ni Ellie kanina ang naglalaro sa kanyang isipan. Dahil sa biro na yon, ay he feels like he wants that joke to be true. Napapaisip tuloy siya sa kanyang sarili kung pagiging kapatid ba talaga ang turing niya sa dalaga o mas malalim pa doon. Ngunit sa pagtingin ng binata sa ref sa ibaba ay wala rin itong alak at wala sa sariling tinungo niyang swimming pool. Nakasisid si Ellie sa tubig at umupo siya sa harap nito kung saan ito papunta upang umahon. Look! Gulat na wika ng dalaga. Nang sa kanyang pag-ahon ay nasa harapan niya ang binata. Agad niyang tinakpan ang kanyang dibdib gamit ang dalawa niyang kamay habang nasa tubig siya. Ngumisi si Luke. Nakita mo na ang lahat sa akin, tapos tatakpan mo yung cleavage mo? Ang damot mo naman. Wika niya sa dalaga na animoy wala siya sa tamang pag-iisip. Lasing ka! Ang mabuti pa ay bumalik ka na sa kwarto mo. Naiilang niyang turan rito. Muling ngumiti ito sa kanya. Para ano? Para matulog? Hindi ko kayang matulog dahil hindi ako pinapatahimik ng biro mo. Ani niya sa dalaga. Biro? Anong biro? Nagusto mo rin ako. Sagot nito. Ellie, ang biro mo ang gumugulo sa utak ko. Napapatanong ako sa sarili ko kung mahal ba kita bilang kapatid o higit pa doon. Ellie, your one joke is hunting me hanggang ngayon. Dugtong niya sa dalaga. Lumangoy si Ellie papunta sa kanyang robe. Umahon siya mula sa tubig at mabilis itong itinakip sa kanyang katawan. Matapos nun ay nilapitan niya ang binata. Luke, halika na. Lasing ka lang kaya matulog ka na. Aniya rito at hinawakan ito sa kamay. Ngunit mabilis siya nitong hinila. At natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nasa bisig nito. Huwag mo kong patulugin dahil hindi ako bata, Ellie. Ang biro mo. Ano bang gusto mo sa naging biro ko sa'yo, Luke? Mahinahon at mariin niyang sambit. Luke, huwag mo kong yakapin ng ganito dahil baka hindi ko na mapigilan pa ang sarili ko na... Mapigilan na ano? Na mahalin kita. Pag-aamin ng dalaga at natahimik ang binata. Ellie, sa puntong ito hindi ako nagbibiro. Pwes, hindi rin ako nagbibiro sa'yo. Matagal na kitang gusto. Matagal na kitang mahal. Matagal mo nang pagmamayari ang puso ko, Luke. Masaya ka na? Nalaman mo ng totoong nararamdaman ko kaya bitawan mo ko. Aniya sa lalaki, sabay bawi ng kanyang sarili mula rito. Ngunit, mabilis siya nitong hinila pabalik sa mga bisig nito. Sa tingin mo ba'y matatahimik pa itong puso ko dahil sa mga sinabi mo? Mariin niyang bigkas sa dalaga at agresibo nitong inangkin ang mga labi niya. Sinisikap na Ellie ang makawala sa mga bisig nito at sa mga halik nito dahil alam niyang lasing lang ito at hindi nito alam kung ano man ang ginagawa niya, pati na rin ang mga sinasabi. Ngunit mahina siya. Mahal niya si Luke kaya natangay siya ng manghalik nito, buhat ng kaniyang pag-ibig para rito. Sa gitna ng maalab na mga halik ni Luke sa kaniya, ay natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na malayang tinutugunan ng bawat halik nito sa kaniya. Kusang yumakap ang kanyang mga braso sa liig nito, hanggang sa hindi na nila napigilan ang init ng kanilang mga halik. Kinaumagahan ay nagising si Luke. Nakaramdam siya ng kung anong nakadagan sa kaniyang braso. God! Ano itong nagawa ko? Bulalas niya sa kanyang isipan at napahilamo siya sa kanyang muka nang makita niya si Ellie sa kanyang tabi.
Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang braso sa dalaga at bumalik sa kanyang silid. Agad siyang nagbihis at umalis para sa kanyang meeting. Hindi na niya ginising ang dalaga upang asikasuhin siya dahil sa ngayon ay hindi niya alam kung paano ito haharapin. Habang sa kabilang banda naman ay kagigising lang ng dalaga. Sa pagdilat niya ng kanyang mga mata ay wala na ang binata sa kanyang tabi. Oras na pala! Bigkas niya nang mapagtantong kailangan pala niyang asikasuhin ang binata para sa meeting nito. Akmang tatayo sana siya mula sa kama nang nakaramdam siya ng pagkirot ng kanyang ibabang parte. Napangiwi na lang siya sa kanyang sarili sa habdi ng kanyang nararamdaman. Gayunpaman ay mas pinili pa rin niyang puntahan ang silid ng binata. Luke! Luke! Katok niya sa pintuan nito. Ngunit nakakailang katok at tawag na siya pero walang Luke ang nagbubukas ng pintuan. Sa hindi may paliwanag ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Iniiwasan na ba siya nito? Katanungan sa kanyang isipan. Ngunit ang katanungan na yon ay binura niya sa kanyang isipan bagkus ay inisip na lang niya na baka nauna na ito sa meeting dahil late na siyang nagising at hindi dahil sa iniiwasan siya nito. Lumipas ang oras at paggabi na. Tsak siyang tapos na ito sa lahat ng meeting nito, kaya hinintay niya ito sa pintuan. Malaking ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi nang makita niya itong papasok ng gate. Luke, nakahanda ng pagkain. Tara, kain na tayo. Nakangiti niyang wika ngunit hindi siya nito tinignan kahit na saglit lang. Ikaw na lang, busog pa ako. Malamig nitong bigkas sa kanya. At nilampasan lang siya nito. Biglang nawala ang mga ngiti sa mga labi ni Ellie. Kumirot ang kaniyang puso na animoy pinipiga ito ng napakalakas at paulit-ulit. Sabay bagsak ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Bagamat ganoon ay kinain pa rin ni Ellie ang hinanda niyang pagkain ng mag-isa. Habang sinusubo niya ang pagkain ay panay bagsak ng malalaking butil ng mga luha mula sa kaniyang mga mata. Habang sa kabilang banda naman ay gulong-gulo ang utak ni Luke. Hindi niya alam kung ano ang pwedeng mangyari pagkatapos ng lahat. Matapos kumain ni Ellie, ay agad na siyang nagtungo sa kanyang kwarto. Nakapikit lang ang kanyang mga mata ngunit hindi siya nilulubayan ng kanyang diwa. At ganun din si Luke, kaya nagpa siyang binata na katukin ang dalaga. Agad naman itong binuksan ni Ellie. Luke, may sadya ka ba? May gusto ko bang ipaayos sa akin? Kaswal niyang sambit at umaarte na wala lang sa kaniyang lahat. Ellie, tungkol kagabi. Wika ng binata nang hindi nito tinitignan sa mga mata ang dalaga. Labis na nasasaktan si Ellie sa ipinapakita nito sa kanya na tila ba ay isa lang siya nitong malaking pagkakamali. Ang kagabi ba? Kagatlabi niyang bigkas habang kinukontrol ang kanyang sarili na huwag umiyak sa harapan nito kahit na pinagpupuyos na ang kanyang puso sa sobrang sakit at sa sobrang bigat ng kanyang nararamdaman. Kung tungkol kagabi, ay huwag mo na yung isipin. Gusto ko yun at wala lang sa akin yun kaya huwag mo na yung isipin. Wala kang pananagutan sa akin kaya wala kang dapat ikabahala. Bigkas niya rito at malapad na ngumiti. Walang sagot ang binata bagkus ay tinalikuran lang siya nito ng walang kagatol-gatol na emosyon. Isinara ni Ellie ang pintuan at napasandal siya sa pinto. Habang hawak-hawak ang mabigat niyang dibdib. Humahagulhol siya ng humahagulhol ng mag-isa hanggang sa napagod na ang kanyang mga mata at wala na siyang nailuha pa hanggang sa nakatulog na lang siyang may mabigat na damdamin. Nagpatuloy ang mga araw na magkasama silang dalawa nang walang kahit anong pag-uusap. Kung nag-uusap man sila ay kunti lang. Hindi na sila gaya ng dati. Malaki ang ipinagbago sa kanilang pagsasama mula nang may mangyari sa kanilang dalawa. Bagay na hinihiling ni Ellie na sana ay hindi na yon nangyari pa. Kung ito lang naman ang kapalit ng lahat. Kasalukuyang magkaharap ang dalawa ngayon sa mesa. Ngunit ni konting pag-uusap ay walang naganap sa pagitan nilang dalawa. Habang kumakain ay sumama ang pakiramdam ni Ellie.
Agad siyang tumakbo sa CR at doon siya nagsuka ng nagsuka hanggang sa nailabas niya ang lahat. Napahawak siya sa kanyang tiyan sabay bagsak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Alam niya sa sarili niya na buntis siya matapos siyang palihim na sumailalim sa pregnancy test at positive yon at si Luke ang ama. Inilihim niya ang lahat rito dahil ayaw niyang panagutan siya ni Luke dahil sa buntis lang siya. Hindi niya alam kung kailan niya ito maililihim sa lalaki at sa lahat. Basta ang plano niya ay ang umalis sa poder ng mga Salvador kapag nakauwi na sila ng binata. Ellie, ayos ka lang ba? Alalang wika ng lalaki sa labas ng pintuan ng CR. Oo, ayos lang ako. Pagsisinungaling niya. Bilisan mo dahil malapit ng oras para sa flight natin pauwi ng Thailand. Anito sa kanya. Agad siyang lumabas mula sa CR at kalaunan ay nilisa na nila ang Europe. Ano? Bakit biglaan naman ang desisyon mo, anak? Bulalas ni Lori nang marinig ang desisyon ng anak. Ellie, magandang oportunidad ang alok sa'yo ni Madam Beth. Noon na yung saya mong pumunta rito at ngayon ay uuwi ka na ng Pinas? Bakit? Nagtatakang tanong ni Lori rito. Oo nga, iha. Bakit biglaan ang desisyon mong umalis? May ginawa ba ang anak ko sa'yo? Dikit kilay na tanong ni Beth sa inaanak. Wala naman po. Sagot niya rito, ngunit hindi siya nito pinakinggan. Bagkus ay nagsisigaw na ito. Luke! Bumaba ka nga dyan! Luke! Sigaw nito sa anak at bumaba nga ito mula sa kwarto. Yes, Mom. Anong yes, Mom ka dyan? Anong ginawa mo kay Ellie? Anong dahilan niya kung bakit siya alis ng biglaan 2 araw lang mula nang makauwi kayo? Anong kinalaman mo sa desisyon niya? Ikaw, Luke, ha? Anong pinagagawa mo? Nung una tumawag ka rito at ayaw mo nang magpakasal kay Bianca. Ngayon, ay aalis si Ellie ng biglaan. Ano ba talagang nangyayari, ha? Talak nito. Aalis ka? Dikit kilay na bigkas ni Luke. Ninang, wala po akong ibang dahilan pa. Gusto ko lang umuwi dahil napagtanto ko na hindi ko pala kayang mamuhay dito sa Thailand. Hindi dahil sa ayaw kong makasama ang ina ko at kayo rito. Pero nahihirapan po talaga ako. Ibang-iba ang Pinas sa Thailand. Nahihirapan akong mag-adjust. Pagsisinungaling niya. Bumuntong hininga ang madam. Sa bagay, ganyan din ang nararamdaman ko nung iniwan ko ang Pinas eh. Sige, papayagan kita pero manatili ka muna sa bahay ko ng 1 linggo. Pwede ba? Pwede naman po. Napipilitan niyang wika sa kanyang ninang. Mainam. Bukas ng gabi may malaking party dito sa bahay. At nais kong magbihis ka ng maganda. Ellie, okay? Anito sa dalaga at masamang tinignan ng anak na si Luke sa mga mata. Magsinungaling man ang dalawa, ay batid ng madam na may nangyayaring kakaiba sa dalawa. Nang matapos ang pag-uusap ay tinungo ni Doña Beth ang anak sa sarili nitong kwarto. Kinatok niya ito at agad siya nitong pinagbuksan. Can we talk, anak? Bungad niya rito. Tungkol saan, ma? Sagot nito at isinara ang pintuan. About you and Ellie. Diretso nitong sambit at natahimik ang binata. Dahil doon ay mas nadagdagan ng haka-haka ni Doña Beth sa dalawa. May relasyon ba kayong dalawa? No, wala ma. But I will be honest. I love her. Gusto ko siya. Gusto ko siyang makasama sa habang buhay ko, Mom. May sasabihin sana ako pero sana wag kang mabibigla. Aniya rito at tumaas ang isang kilay nito. Ano yun? Tanong nito habang kinakabahan sa maaring maging sagot nito sa kanya. Buntis si Ellie at ako ang ama. Ano? Gulantang nasambit ng madam. Anong nangyari? Why it happened? Diyos ko naman, Luke! Konsumisyong wika ng madam sa anak at napahilot ito sa sumasakit niyang ulo. Pakiramdam niya ay hihimatay na siya sa sobrang pagkabigla.
Mom, hindi alam ni Ellie na alam kong buntis siya. Kaya siguro siya aalis dahil dinadala niya ang anak ko, ang apo mo, at gusto niya itong ilayo ng palihim. Lahad niya rito. Wait. Hold on, anak. Hindi ako halos makahinga. Please, explain this to me. Paanong nabuntis mo ang inaanak namin ng papa mo? Bakit si Ellie pa? God, itinuturing mo siyang kapatid. Aniya sa anak. Mom, yan ang sinasabi ko sa sarili ko na mahal ko si Ellie. Bilang kapatid simula pa noon pero mom, siguro mahal ko na siya noon pa. Pero ngayon lang ako nalinawan. Kay tagal kong nagbulag-bulagan tungkol sa nararamdaman ko sa kanya. But no, hindi ko na kayang baliwalain ang nararamdaman ko para sa babaeng mahal ko. I don't want to deny that I love her more than that. Mahal ko siya at higit pa sa pagiging kapatid. I don't know what I will do, Mom. Kasi I respect Tita Lori. Dahil para na siyang ina ko. She trusted me. Pinagkatiwala niya ang anak niya sa akin. At ito ang ginawa ko. Hindi ko kinausap pa si Ellie na gusto ko siyang pakasalan. I really wanted to talk to you about this, Mom. Alam kong makikinig ka sa akin. Nangangamba ako dahil hindi iba sa akin si Tita Lori. Kaya nahihirapan akong kausapin siya. Isa pa, Papa loves Ellie as his daughter. At ito ang nagawa ko. Aniya sa kaniyang ina. Be ready, anak. Ihanda mong sarili mo pati ang katawan mo sa aabutin mo sa ama mo. Wika ng Donya sa anak. Kasalukuyang magkakaharap ang lahat ngayon sa harapan ng Don Greg. Nagtataka si Ellie at pati si Aling Lori kung bakit sila ipinatawag ni Madam Beth ngayon sa harapan ng asawa nito. Base sa aura ng bawat isa ay hindi maiwasan ni Ellie ang kabahan. Honey, what is the reason kung bakit nandito kayong lahat sa harapan ko? Tanong ng Don sa asawa. Honey, may gustong sabihin sa'yo ang anak mong si Luke. Wika ng Donya. Anong problema mo, anak? Nakapatay ka ba? Tanong nito. Diyos ko po, iho. Sinong napatay mo? Agad na bigkas ni Aling Lori at natatakot pa ito sa maaaring mangyari sa amo kung nakapatay nga ito. Dad, Tita Lori, malinis pa ang mga kamay ko. Hindi po ako nakapatay. Nandito kayong lahat dahil gusto kong marinig ninyo ang lahat ng nais kong sabihin. Lalo na sa'yo, Aling Lori. At sa'yo rin, Papa. Patawarin niyo po ako sa sasabihin ko. At handa po akong harapin ang mga galit ninyo para sa akin. Pag-uumpisa niya at namuo ang katahimikan sa lahat. Papa, Tita Lori, nabuntis ko po si Ellie at handa po akong pakasalan siya. Pag-amin niya sa lahat, sabay bagsak ng mga luha ni Ellie. Ano? Bulalas ng Don at napatayo ito mula sa kinauupuan nitong sofa habang galit na galit ang tinig nito para sa anak. Habang si Aling Lori naman ay halos matumba sa narinig na balita. Luke! Mariing bigkas ng Don, sabay malakas na sinuntok ang anak sa panga. At hindi pa doon natapos ang Don. Hinawakan pa niya sa balikat ang binata at sunod-sunod na sinikmuraan. Matapang naman itong tinanggap ng binata at natumba siya sa sahig. Habang ang Donya Beth naman ay hindi na inawat ang mag-ama. Bagkus, tinulungan niya si Ellie na paypayan si Lori na halos himatayin na sa lahat ng nangyayari. Sinasabi ko sa'yo na hindi si Ellie ang paglaruan mo. Pero suwail ka. Pati ang babaeng tinuturing mong kapatid ay hindi mo pinalagpas. Dismayado ako sa'yo, Luke. Sobrang dismayado ako sa'yo. Mariing sambit nito sa anak at tumakbo si Ellie palabas ng bahay dahil hindi na niya kaya ang mga nangyayari at ang kaniyang mga naririnig. Bugbog sarado man ay tumayo ang binata mula sa pagkakasalampak niya sa sahig at hinabol ang dalaga. Ellie! Ellie! Tawag niya rito at malakas na hinablot ang kamay ng dalaga paharap sa kanya. Ano ba? Ano bang gusto mo? Ano bang kailangan mo? Tapos mo na akong paglaruan, di ba? Kaya hindi mo ako kailangang pakasalan pa dahil nabuntis mo lang ako.
Kaya kong buhayin ng anak natin kahit pa mag-isa lang ako. Hindi mo ako kailangang pakasalan, Luke. Dahil wala akong balak na itali ka sa piling ko. Dahil lang sa isang responsibilidad. Aniya habang humahagulhol sa harapan nito. Ellie, hindi kita pinaglalaruan. Mahal kita noon pa. Mahal kita, Ellie. At papakasalan kita hindi dahil sa nabuntis kita, kundi dahil mahal kita. Sagot niya sa dalaga. Sinungaling ka. Matapos mo nga akong angkinin, ay hindi mo nga ako magawang tingnan sa mga mata ko. Ni ayaw mo akong kausapin. Kaya nasaan doon ang sinasabi mong mahal mo ko? Patuloy niyang bigkas habang hindi napuputol ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ellie, I'm sorry. Buong panahon kasi na yun ay hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga magulang natin. Lalo na si Papa at si Tita Lori. But believe me, mahal kita at hindi kita pinaglalaroan, Ellie. Mahal kita noon pa. Nagbubulag-bulagan lang ako na kapatid lang ang turing ko sa'yo. Akala ko maiwasan ko ang pagmamahal ko sa'yo pero hindi pala. Hindi ko pala kayang iwasan ang puso ko. Hindi ko pwedeng pigilin ang puso ko na huwag kang mahalin dahil ikaw ang may hawak ng puso ko. Salamat sa biro mo. Dahil sa birong yon ay mas napatunayan ko na mahal talaga kita, Ellie. I know na mahal mo ko. Kaya hayaan mo akong patunayan ko sa'yo na mahal kita. Aniya sa dalaga at hinila ang kamay nito pabalik sa loob ng bahay. Nang makabalik siya sa loob ng bahay, ay agad siyang lumuhod sa harapan ng mga magulang nila. Papa, Tita Lori, mahal ko po si Ellie at handa po akong tanggapin ang mga galit niyo sa akin. Lumuluhod po ako sa harapan ninyo upang tanggapin ang mga galit ninyo sa akin at upang hingin ang kamay ni Ellie mula sa inyong lahat. Pakiusap po, payagan niyo po akong pakasalan si Ellie at hayaan niyo akong mahalin siya habang buhay. Matapang na wika ni Luke sa lahat. Akmang susuntukin pa siya ng kanyang ama nang pigilan ito ng Donya. Greg, huminahon ka. Kapwa nagmamahalan ng mga anak natin. Kapwa mahal natin silang dalawa. Ang pagmamahal ay walang pinipili kung sino ang magiging laman nito. Intindihin mo sila. Alalahanin mo na nagawa mo nga akong pakasalan noon na may anak na ako sa iba at hinamak mo ang lahat. Maligtas mo lang ako noon, kaya batid kong maiintindihan mo si Luke. Bumuntong hininga ang Don. Luke, papayag ako na pakasalan mo si Ellie, basta't ito ang tatandaan mo. Kahit anak kita, ay handa akong durugin ang mga buto mo kapag sinaktan mo ang inaanak ko na magiging manugang ko na rin. Bilin nito sa anak. Aling Lori, hinihingi ko rin po ang pahintulot ninyo. Payagan niyo po akong pakasalan ng anak mo. Aniya sa ina ng dalaga habang nakaluhod pa rin ang kanyang tuhod sa sahig. Ellie anak, magpapakasal ka ba sa kanya? Tanong nito sa anak at naluluhang tumango si Ellie bilang sagot sa ina. Opo, Nay. Mahal na mahal ko po siya. Aniya sa kanyang ina. Kung ganon ay hindi ako hahadlang, Luke. Pinapayagan kitang mahalin ng anak ko gaya ng nais mo. Sagot nito sa binata at maagap na tumayo si Luke at mahigpit na niyakap ang babaeng kaniyang mapapangasawa. Makalipas lang ang ilang linggong paghahanda ay tuluyan ngang nagpakasal si Luke at Ellie. Ginanap iyon sa isang private yacht sa Thailand na dinaluhan ng kanilang malalapit na pamilya. Ngayon ngang tapos na ang kasal, ay sila na lamang ang naiwan sa private yacht na yon kung saan nila balak gawin ang kanilang honeymoon. Yakap-yakap ni Luke si Ellie mula sa likuran habang dinadama nila ang malamig na hangin mula sa dagat. I love you, Rose. Bulong na sambit ni Luke sa kaniyang asawa. Marahas namang napalingon si Ellie at sa lubong ang kilay na tiningnan si Luke. At kailan pa naging Rose ang pangalan ko? May galit sa tonong wika ni Ellie at kumawala sa yakap ng kaniyang asawa. Napakamot naman sa ulo si Luke. Si Rose, yung sa Titanic. Tingnan mo nga parang Jack and Rose tayo rito. Halika na nga ulit dito, gayahin natin sila. Sambit ni Luke at muling hinila si Ellie at kinulong sa kaniyang bisig. Ngunit tila masama talaga ang timpla ni Ellie.
Alam mo, lulusot ka pa eh. Bahala ka na nga dyan. Intayin mo yung rose mo. Sambit ni Ellie at tinulak ang asawa. Akma na sana itong aalis nang muli na namang ikulong ni Luke ang kaniyang asawa sa mga yakap niya. Ikaw naman masyadong selosa. Sabay halik nito sa pisngi ng asawa. Baby, sabihin mo nga sa mami mo na wag nang magalit. Masyadong mainitin ang ulo eh. Dagdag pa niya habang hinahawakan ng maliit pang tiyan ni Ellie. Hindi baby, may ibang babae na agad ang daddy mo. Hindi ka pa man nakakalabas. Huwag mo siyang papansinin paglabas mo ah. Wika naman ni Ellie habang hinihimas din ang tiyan niya. Tumawa naman ng malakas si Luke. Cute na cute siya sa kanyang asawa kaya't pinisil na naman niyang muli ang ilong nito. Halika na nga sa loob at aalisin ko ang init ng ulo mo. Wika ni Luke sabay buhat kay Ellie, papasok. Wala nang nagawa ang babae, kahit pa magkakawag siya. Hindi na siya pumalag pa hanggang sa marating na nila ang kwarto. Nang maibaba siya roon ng kanyang asawa, ay agad nitong inangkin ang kanyang mga labi, na buong pagmamahal naman niyang tinugon. At muli ay nauwi ang gabing yon sa isang gabi ng kanilang pagiging isa. I love you, Ellie. Ikaw lang ang iibigin ko habang buhay. Buong pagmamahal na sambit ni Luke. Nang mga sandaling yon ay wala nang mahihiling pa si Ellie. Natupad ang matagal na niyang hiling na may kasal sa lalaking matagal nang pinapangarap ng kaniyang puso. At ngayon nga ay nabiyayaan pa sila ng supling na ilang buwan na lang ay kanya nang isisilang. Mula noon ay mas lalo pa nilang ipinadama ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan ninyo ang kwentong pag-ibig ni Luke at Ellie. Ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Salamat po!